Magandang umaga po. Binaboy ng committee ni Luistro na kung tawagin ko ngayon ay Kangaroo Committee. Yung Committee on Justice na pinangunguluhan ni Gerbel Luistro, binaboy nila yung proseso ng impeachment. Ganito po simple pagkababoy nila. Merong batas po na proseso, rules kung tawagin, na inaprubahan niya ng pangkalahatang membro ng House of Representatives. More than 300 sila nag-approve niyan. Na ang particular na proseso na inaprubahan ng pangkalahatang mga congressmen at congresswomen ay patungkol po sa kung paano madetermina kung sufficient sa substance ang isang reklamong impeachment. Ang nakalagay po sa Rules of Procedure na inaprubahan ng buong House of Representatives ay nagsasaad na pagkatapos makapasa sa testing na sufficient inform ang reklamong impeachment ay dadako ito sa pangalawang hakbang na titingnan kung may substansya ang kaso. So nakalagay po sa Section 5 ng Rule 3 ng Rules of Impeachment na nagsasabi ang paraan sa pagtitingin kung nasunod ang sustansya ay titingnan lamang ang aligasyon o yung kwento ng reklamo kung paano nalabag ng isang opisyal na ini-impeach. Sa pagkakataong ito, ang ini-impeach na tao na pinag-usapan natin ay yung si BBM. Ang impeachment na reklamo na dalawa laban sa kanya. Nakasaad po sa Section 5 at Rule 3 na ang pamamaraan ay titingnan muna kung paano ang kwento, paano nangyari ang mga pangyayari para sasabihin na nagkasala sa bilang isang opisyal na impeachable at kung paano, ano ang ground, ang dahilan na ginamit. Para kung titingnan kung ang pagkakwento ay pasok pa sa dahilan o sa grounds, ay saka na susunod ang kasunod na proseso na ang proseso ay tinatawag na evidentiary hearing. Saka palang malaman kung ang ebidensya na sinumiti, annexes o document na sinumiti ay tama ba, totoo ba, authentic ba, at nakasuporta ba sa kwento. Yan lamang po dapat ang pinaka-importanting proseso na meron dito na nilabag mismo ng mga congressmen na obvious na killing kay BBM. At ang obvious na target nila ay barilin kaagad, i-railroad nila ang reklamong impeachment. So dito sa Section 5, sinasabi na ang pagdetermina kung nakapasa sa sustansya ang reklamong impeachment ay titingnan muna, basahin lang ang mga kwento kung paano nangyari ang mga pangyayari na ginawa ni Bongbong Marcos para sabihin mo na pasok sa tinatawag na impeachment grounds. Hindi pa tinitingnan dito kung totoo o hindi yung aligasyon o yung kwento. Pero ang ginawa nila, nagbuto-buto pa sila. At kailangan daw samahan na ng mga supporting evidence, yung mga authentic documents. Kailangan daw samahan na yan. Ngayon, kung silang committee na maliit lang sila na ngayon ang masusunod kasi ang ginawa naman ni Jinky Luistro tsaka ni Leila de Lima, dapat hindi na nila pinagbibigyan na mag-motion kung papayagan ba nila yung sistema na magbigay sa bawat banggit ng aligasyon ay dapat mayroong ebidensya na nakasuporta.
Yun po ang binabanggit nila. Na ang nangyari, imbis na tingnan lamang ang kwento kung paano nangyari, walang ebidensya, ay nag-motion po si De Lima na kailangan ang gagawin natin ay tingnan lang ang pagkakwento at huwag tingnan ang ebidensya. Ganon na ganon ang motion na ni-raise ni Leila De Lima. Tama ba yun? Sagot ko kay De Lima, mali po yun, De Lima. Bakit? Hindi nyo pwedeng emotion yung inuutos na mas nakakataas na kailangan basahin lang ang kwento kung ano nang paano nangyari at wala nang ibang gagawin. Tapos nagmo-motion ka na basahin lang at wag nang magpapakita ng ebidensya. Dapat hindi mo na minumotion niya kasi paano mo kukontrahin ang batas na mas mataas pa sa inyo. Ang gumawa niyan, House Rules, ay pangkalahatan na kasapi ng mga congressman at congresswomen. Ginawa ng pangkalahatan, hindi ka na pwede mag-motion na baliwalain mo yun o suportahan mo yun. Wala kang power dyan. Tapos ito naman si Luistro, in-entertain pa. Ibig sabihin, may sadya talaga kayo na i-railroad, gagawin ninyo, i-shortcut ninyo para mapabilis ang pagbasura ng reklamong impeachment laban kay BBM. Klarong-klaro. So pakinggan natin kung paano nangyari. And true enough, nung nanalo pa yung motion na gusto ipasama ng mga dokumento. Nanalo pa. Ibig sabihin, labag po yan sa House Rules. Nanalo pa, tumagal tuloy, hananapan pa na tuloy ng mga ebidensya yung mga bawat aligasyon. Which is, dito makikita, mga baboy, House of Baboy talaga ang tawag dito. Hindi House of Representatives. Kung tawagin pa ni Toby Chanko na kasama nila, ang tawag niya dito ay House of Crocodiles. Ganon naman talaga mga crooks eh. So pakinggan na, tingnan natin ang nangyari kahapon na nakalampas sa tingin ko sa mata ng mga kababayan natin. At nais ko presenta ito para mabigyan din at mabigyan pansin ng kabuuan ng mamamayan ng Pilipinas. Kasi mas mataas ang mga buong mamamayan kumpara sa mga House of Representatives, kumpara sa mga kung sino mga nabuto dyan, at kumpara kung sino man ang bumubuo sa Committee on Justice. Tingnan natin po ang pangyayari na karumal-dumal baboy na ginanap ng committee ni Luistro. Pero bago yan, titingnan muna natin ang rules. Ito po yung rules of batas na susundin. O nakalagay. Ito po yon ay Rule 3. So itong title niya para maniwala kayo. Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. 19 Congress. Pero iyan na rin ang inadapt. Sa Rule 3, Rule 3, Section 5. Sinasabi rito na determination of sufficiency in substance. Should the committee find the complaint sufficient in form, it shall then determine if the complaint is sufficient in substance. The requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. If the committee finds that the complaint is not sufficient in substance, it shall dismiss the complaint. So, ibig sabihin, hanggang dyan lang, titingnan kung ang pagkakwento ay tama. Hindi pa tinitingnan kung ang kwento ay totoo o hindi. So, naintindihan ba ninyo mga kababayan ko? Nasusundan niyo ba ninyo ako? O, Destresa, magandang umaga. O, yun, kababayan mo si Jinky Luistro. Niyurak naman ang niyurakan ang batas ng Pilipinas. So, titingnan naman natin ngayon ang nangyari. Ito naman po, video ng nangyari kahapon. Makita mo dito na nag-umpisa na marami ang mga congressmen na gusto pag-usapan na kagad kung may ebidensya ba ang kwento sa reklamo. So pagkatapos doon, nag-motion si De Lima, sige, mag-motion ako na hindi na
Huwag nang pag-usapan ang ebidensya. Kwento na lang. Natalo. Bakit ka pa mag-motion? Batas na yan eh. Ibig sabihin, binago ninyo ang batas nung natalo ang motion ni De Lima. Ito naman si Jinky Luistro, chairman ka. Dapat nirindahan mo ang mga membro mo. Bawal yan, labag sa committee. Kaya dito ngayon, sasabihin ko, dapat sana malaman ng mga members ng House, lalo na si Jinky Luistro, na ang ginawa ninyo ay bawal. Lalo na si Congresswoman Lira de Lima, dapat malaman nila, marinig nila ang sinasabi ko ngayon para malaman nila kung saan sila nagkakamali. At ang pagkakamaling ito ay napakalaki at binababoy nyo na ang sistema ng demokrasya sa Pilipinas. Ito na po, pakinggan na po natin. Ay nako, kailan kaya tayo magbago, Pilipinas? Ito, umpisa natin kay Ridon. Impeachment complaint, alin po doon sa attachment, yung sa totoo lang, certified true copy, at alin po doon sa mga yon, yung hindi, without conflating it onto whether or not. Kaya dyan, nilabag na, abogado pa to, graduate ng UP ha, nilabag niya ang House Rules, Section 5, Rule 3 na nag-uutos na sa pagdetermina ng sustansya ng reklamong impeachment ay titingnan nyo lang kung paano ang kwento nilagay, paano pangyayari. Huwag muna magsasabi kung ano ang annexes, kung genuine ba o hindi. Wala po dyan. Kaya ito, disgrace ito, sinisira nito ang institusyon ng University of the Philippines College of Law. This complaint should proceed. Madam Chair, Honorable Rodriguez. we are not yet there. Ito pati si Rufus Rodriguez, top that doon sa bar exam. Sinisira niya. Ang kagustuhan lamang nila, mas shortcut nila para mabasura kaagad ang impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Still, the requirement really is just recital of facts, ultimate facts. In fact, the annexes are really would pertain to what is stated in the complaint. That is why it's annexed. We cannot go to the annex now because we are only, according to the rules, only focus on the recital of facts constituting the offense and the complainant. Tama ka, pero bakit mo hinayaan na matutuloy ang butuhan kung lalabagin ang rules o hindi? Be able to put in that complaint, in the recital of facts, what are the basis why the respondent will be liable under the 6 grounds provided by the Constitution. And that is why we don't yet go to the annexes. O tama, They are already. Bakit hindi mo kinontra ang motion ni De Lima na bawal ang motion na kukontrahin ninyo kung anong utos ng House Rules? Ang inyo committee rules lang kayo, mas mababa kayo. Mention in the complaint because otherwise the annex standing alone cannot stand. It to enforce a statement of fact in the complaint. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Rodriguez. Tama yung punto si Rodriguez. Kaya lang problema ko sa kanya, pati si Luistro, bakit hindi nila kinull out na bawal yung motion ni De Lima na kontrahin ang House Rules? Kasi batas nila yon. Hindi na pwede kontrahin ang batas na babaguhin nila ang batas sa kanilang hearing na yan. Yes, for the guidance of all the members, we've heard a lot of varying opinions. Some are in favor of excluding the attachments for the purpose of determination of sufficiency in substance. Some are not in favor. But sinasabi na nga ng batas ninyo, House Rules, na hindi na i-include ang attachments. Tapos, dire-recognize mo pa yung opinion ng iba na dapat i-include ang attachments. for the guidance of everyone, before we proceed to voting, we are requesting the Honorable De Lima to restate the motion. Si De Lima ang nag-umpisa ng motion yun. Dapat hindi niya minimotion. Thank you, Madam Chair. I move to exclude the determination of the authenticity of the annexes, the records as attached to the complaint at this stage of the proceedings, which is the determination of sufficiency in substance. All right, the same has been seconded and the same motion was... Kaya mo nag-motion po, dapat hindi minomotion niya kasi batas. Dapat sundin nyo.
wala kayong choice kundi dapat sundin. Nag-motion pa kayo kung susundin o hindi. Objected to by the Honorable Ridon, and that is now, we are now dividing the House. Those who are in favor of the motion, the Motion to exclude the annexes. motion is to exclude. Raise your right hand. Akalain mo nag-motion pa kayo? Nasa batas na ninyo yan. Bilisan natin. You may put down your hands. You may put down your hands. Those who are against the motion, please raise your right hand. Diretso yan, diretso na lang natin. Efficiency in substance, you will waive. Yan o, nagbumuto The yun. offense Dapat. charged. That's it. Ito, Efficiency in pakita natin na nag-attempt na kontrahin, nag-attempt si Congressman Antonio Tino. The fact that the chair herself Dapat baguhin. had to call for a vote 3 times, and in the second instance, she even commented on the record na hindi siya makapaliwala sa resulta. Okay? So in other words, medyo wala pong clarity dun sa naging botohan. I move for nominal voting on the point, Madam Chair. The Honorable Flores is recognized. Madam Chair, Congressman Tino, I saw the numbers admitted by the Secretariat. We lost on both counts, sir. Madam Chair, I've been hearing the position of the movant, and they invoke the rules of court as in suppletory character. Now, while impeachment is a political Kasi kuha nito, si Congressman Garbin na tao ni Saldico. of the rules of court, pleading must state the material facts relied upon and not evidence on general averments of wrongdoing. Applying this standard, Madam Chair, by analogy, the first complaint largely asserts labels and conclusions, such as the betrayal of public trust. And therefore, it is but right that the majority of the members should assert to include and determine the authenticity of Ito. the Isa pa ito, paborito kay Bongbong Marcos. That's my view. Si Dilima, galit si Dilima. Oh. That's my view. And elimination of applying this standard, Madam, in the authenticity the proceedings and prejudice the causes of any complainant. And it went outside the very essence of what is the determination or what is sufficiency in substance as explicitly laid down in our own rules. So yan ha. Tatagal Assert pa ni Dilima na rules natin yan. Tapos kukontrahin nyo. po ang proceedings at unfair sa mga complainants So, and labag dun sa ating rules natin. Recital Error, labag ha. Hindi man lang of facts constituting the offense charged. So what is the point of looking into or inquiring into the authenticity of supporting documents? Ayan. That's my view, Madam Chair. Thank you. very The much. Honorable Flores. Madam Si Dilima, hindi man na siya pinansin. Chair, I agree with Congresswoman De Lima. And I have also seen the complaint
and the attachments for Yan, the Kit Flores, sabi niya, hindi natin dapat ganito kasi pagdating sa complaint ni Sara Duterte, napakakapal. Maubos oras natin kung sa pagdetermina pa lang na ano ay isa-isahin na natin mga dokumento. impeachment complaint against the Vice President. And it's voluminous, Madam Chair. And if we follow that rule on that impeachment complaint, it will take us forever. Madam Chair, The Honorable Dilima. thank you very much, Madam Chair. In view of these views expressed post-voting, may I move for reconsideration of the decision of the majority? Anak na waiting. For the guidance of all the Okay na sana yan. Hindi man lang pinansin ang motion. members, the question of the committee right now is only with respect to whether or not the records are authentic. It Nako, hindi nga kasama yan sa rules eh. doesn't go into the truthfulness of the contents of the attachments yet, Yeah, binaboy ninyong batas. which is evidentiary already, no? The motion which we voted upon only pertains to whether or not we will include the issue of authenticity of the attachments. And I think that will be answered by merely checking on whether they are certified or otherwise. We are not looking into the truthfulness of the contents of the attachments yet, because we all agree that that will happen during the hearing proper of this proceeding. So with the Ladies and gentlemen, talagang giniba na nila ang rules of court. indulgence of all the members, we have voted upon this motion. This is merely preliminary. We have 5 grounds to discuss, 5 offenses anchored on 3 grounds to discuss. We shall now proceed to the Okay. So, enough of that para maintindihan niyo kung anong ibig sabihin ng pinapatakbo ko rito. Ang ibig lang po sabihin nito ay binasura nila, binago nila ang batas sa paghearing, sa pagdetermina kung may substansya o wala ang reklamo. Sa batas na pinakita ko kanina, pakita ko ulit kayo para klaro sa inyo. Nagsasaad na ang pagdetermina ay alamin lamang kung paano ang kwento. Kwento kung paano nangyari para titingnan, para sasabihin na dapat i-impeach si Bongbong Marcos. Kwento lamang ang hinahanap, hindi pa ebidensya. Ang ginawa nila, binago nila, dapat samahan ng ebidensya. Grabe naman ito mga. Yan, tingnan nyo ha. Determination of sufficiency in substance. Should the committee find the complaint sufficient in form, it shall then determine if the complaint is sufficient in substance. The requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge. Hanggang dyan lang. Hindi na naghanap ng ebidensya. Ibig sabihin, binago po nila yung batas. With that, given as that, nakikita nyo kung gaano ka walang kwenta ang proceedings ngayon. Kaya, magtawag na lang ako. Sarsuela nga talaga. Kangaroo court ang tawag. Kangaroo committee ito ang tawag ko rito. O si Angela Cona, like. Tapos si Heber Hermosa. Si Aris. Si Aris, Sarsuela lang yan, sir. Sarsuela nga. Ganun nga ang nangyari. So with that, ladies and gentlemen, paki-like na lang para mapatuloy tayo. Paki-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. At paki-invite po ang inyong kaibigan at inyong mga kamag-anak na sasali dito sa channel ng katotohanan ni Dr. Toto Tirador. At pangatawanan natin ang ating pagiging tirador, tiradorin natin sila na dapat tirador. Pati kapwa ko vlogger, titiradorin natin. Kung mga ang ginagamit nila ay kasinungalingan o di kayo nagsasalita na klaro na walang ebidensya. Magandang umaga po, bayan.